Kabanata 2351. Ano man ang sitwasyon, ligtas na si Thomas. Nang maisip ni Reyesok na nakaalis na si Skydog, isang aksidente ang nangyari. Bigla silang nakarinig ng ilang ubo mula sa sulok. Napatingin ang lahat sa direksyon ng pag-ubo. May nakita silang lalaking nakamaskara na may plote na nakaluhod sa lupa at umuubo ng dugo. Skydog iyon. Hindi pala nangyari ang pagkawala ng anino dahil gusto nang sumuko ni Skydog. Sa totoo lang, nasugatan siya at hindi na niya maipagpatuloy ang paggamit ng kapangyarihan ng kanyang float-killing art. Gayunpaman, hindi maintindihan ng lahat kung paano nasugatan si Skydog. Bukod dito, mukhang malala ang pinsala ni Skydog. Hindi man lang siya makatayo. Napahigi lang siya sa lupa habang gamulong sa gilid ang kanyang plota. Umubo siya ng itim na dugo at galit na sinabi, "Nilason mo ako." Noon lang napagtanto ni Reyesok. Lason yung gamot kanina. Pero, naamoy din namin. Bakit hindi kami nalason? Tanong niya. Sa katunayan, sina Thomas, Reyesok, Pisces, at Libra ay napalibutan din ng panggamot na ambon. Nalanghap nila ito na parang Skydog, ngunit ayos lang sila. Dahil ba ito sa kanilang pisikal na kondisyon o naubos na ba nila ang antidote mula pa noong una? Walang nakakaalam maliban kay Thomas. Tumingin si Thomas sa galit na Skydog at walang kabuluhang sinabi, "Kasama ang lason, ngunit hindi ako ang lamason sa iyo." Sa halip, ang iyong katawan ay mayroon na ng lason mula pa noong una at gumamit lang ako ng ilang gamot upang maisaaktibo ito. Ha? Ano ang ibig sabihin noon? Hindi naintindihan ni Skydog at ng iba pa. Ano ang ibig sabihin ni Thomas sa kanyang katawan na may lason mula pa noong una? Ipinaliwanag ni Thomas, "Habang nakikipaglaban tayo, napagtanto ko na may isang uri ng lason na nagtatago sa loob ng iyong katawan. Ang lason na ito ay tinatawag na 3-day poison, ibig sabihin, mamamatay ka 3 araw pagkatapos kumain." Karaniwang hindi masasabi ng mga tao. Nalasan man sila o hindi, ngunit dati akong nag-aaral at nag-analisa ng malaking sari-saring lason, kaya naiintindihan ko ang mga katangian, pati na rin ang bango, ng 3 araw na lason. Kaya, nakaisip ako ng plano at gumamit ako ng gamot para mailabas ang 3 araw na lason. Dapat ay magkakabisa ang lason sa 3 araw, ngunit ngayong na-activate ko na ito ng maaga, nagkasakit ka. So, hindi kita nilason, pero ibang tao ang gumawa kanina. Ginamit ko lang ito bilang basehan sa pag-atake ko. Bukod dito, ang 3-day poison ay isang East Ocean specialty. Sa tingin ko dapat mong malaman kung sino ang lamason sa iyo. Matapos marinig ni Skydog ang sinabi ni Thomas, nakaramdam siya ng pagtataka at galit. Siyempre alam niya kung sino ang naglason sa kanya. Sino pa ba ito maliban kay Kazuo? Kahit na, ito ay hindi inaasahan. Ang huling tasa ng Heartless Tea na iyon ay hindi lamang sumisira sa kanilang relasyon, kundi papatayin pa nito si Skydog. Nakipagkasundo si Skydog kay Kazuo. Tutulungan niya si Kazuo na tapusin ang 3 misyon at magkakalaban sila sa isa't isa kapag natapos na ang mga misyon. Dumating si Skydog upang patayin si Thomas dahil gusto niyang tapusin ang kanyang 3 misyon. Kung nabigo siya sa misyon at pinatay siya ni Thomas, wala nang dapat pag-usapan. Gayunpaman, kung si Skydog ang nanalo at napatay si Thomas, si Skydog ang papalit kay Thomas upang tumayo laban kay Kazuo. Siguradong papatayin ni Kazuo ang kanyang kaaway. Kaya naman nilason ni Kazuo si Skydog. Dahil dito, hindi mahalaga kung natapos ng Skydog ang kanyang misyon o hindi, hindi siya mabubuhay. Kung natapos niya ang kanyang misyon, mamamatay siya kasama si Thomas at iyon ang pinakamagandang resulta para kay Kazuo. Kung mabaygo siya sa kanyang misyon, hindi mabubuhay si Skydog at hindi rin mawawala si Kazuo. Ang 3 araw na lason ay lubhang nakakalason. Magkagayunman, hindi inaasahan ni Kazuo na magkakaroon si Thomas ng mahusay na kasanayang medikal bukod sa malakas na kasanayan sa martial arts. Naramdaman ni Thomas ang 3-day poison sa loob ng katawan ni Skydog sa isang sulyap at inilabas ito. Masasabi ng isa na tinulungan ni Kazuo si Thomas na talunin si Skydog. Kung hindi dahil sa 3-day poison, mahihirapan si Thomas na ibagsak si Skydog sa ganong kaikling panahon. Isa itong tunay na hindi inaasahang katulong. Kabanata 2352. Hindi na kaya ni Skydog ang sarili. Napabuntong hininga siya at nawala ng malay. Pagtingin kay Skydog na nakahiga sa lupa, kinutya ni Thomas ang sarili.
Talagang kalaban siya na mahirap pakitunguhan. I really don't know how I should wrap this up without the person's help. Ilagay mo siya sa hospital bed. Agad namang pinalapit ng Pisces ang dalawang subordinate, binuhat si Skydog na may stretcher papasok sa ward at inilagay sa hospital bed. Kailangan ba natin siyang pigilan ng posos? Tanong ni Pisces. Umiling si Thomas. Batay sa kasalukuyang kalagayan ni Skydog, hindi na nila kailangan pang gamitin ang posos dahil imposibleng matauhan ito. Pabayaan ang pagiging malay, hindi tiyak kung hanggang kailan siya mananatiling buhay. Lumapit si Reyesok at sinabing 3-day poison ang lason na pag-aari ni Iga. Mukhang gustong patayin ni Kazuo si Skydog. Siyempre, ano man ang huling resulta ng labanang ito, hindi mananatiling buhay ang Skydog. Buhay pa kaya siya? Naawa talaga si Reyesok kay Skydog. Isinuot ni Thomas ang puting Amerikana sabay sabing, bago ang laban, sinabi ko nang hindi ko siya hahayaang mamatay. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko talaga ang taong ito. Dahil sinabi iyon ni Thomas, tiyak na mayroon siyang kakayahan. Ginamit ni Thomas ang Asclepius Needles para operahan ang Skydog. Inalis niya ang lason sa katawan ni Skydog bago niya ginamit ang mga gamot para matulungan ang Skydog na gumaling. Sa halos 40 minuto, si Skydog, na naghihingalo, ay nagkamalay. Erg. Inaplos ni Skydog ang kanyang ulo at nakaramdam ng sakit. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Namalayan niyang nakaretain na siya kaya agad siyang bumangon at lumayo kay Thomas at sa grupo. Naglabas siya ng layuning pumatay. Paesuktok na initiative to say, hindi mo kailangang kabahan. Hindi ka namin sasaktan. Kung gusto ka naming patayin, hindi ka namin ililigtas. Umunat ang noo ni Skydog. Ito ay totoo. Dahil iniligtas nila siya, hindi nila siya papatayin. Ngunit walang libreng tanghalian. Bakit nila siya ililigtas ng walang dahilan? Nagtanong si Skydog, ano ang gusto mo sa akin? Sumagot si Thomas, wala akong kailangan. Pero bakit mo ako niligtas? Naaawa ako sa'yo. Ang tatlong salita ay payak at ginawa rin ni Thomas na paimpol ang mga ito. Ngunit nang marinig ito ni Skydog, nakaramdam siya ng pagkalumbay ng walang dahilan. Naawa sa kanya. Matagal na panahon na mula nang may naawa kay Skydog. Phew! Pinababa ni Skydog ang kanyang bantay at sinabing, inutusan akong patayin ka. Dahil nabigo ako sa aking misyon, maaari mo akong patayin. Umalaklak si Thomas. Kung gusto kitang patayin, bakit ako gagawa ng extra move para iligtas ka? Your mission fails, but it's none of my business, so you can leave now. Pwede na ba akong umalis? Labis na nagulat si Skydog. Wala ba talaga silang gusto at pwede na lang siyang umalis ng ganito? Si Skydog ay talagang hindi nakautang sa ibang tao ng napakalaking pabor noon pa man. Sa totoo lang, masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Sa oras na ito, sinabi ni Reyesok, bakit? Masama ba ang loob mo dito? Bakit hindi mo ako binibigyan ng pabor? Ano ito? Patayin si Kazuo Yamamoto. Nang marinig ni Skydog ang kahilingang ito, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Sa totoo lang, hindi na kailangang ilabas ito ni Reyesok dahil gagawin din iyon ng Skydog. Nilason siya ni Kazuo ng 3-day poison. At personal pang ang pinatay ni Kazuo ang kanyang pinakamamahal na babae. Aayusin niya ang mga account ng sabay-sabay. Okay, pagsangayon ni Skydog bago tumalikod at lumabas ng ward. Sumigaw si Reyesok, teka lang, hindi mo kayang tapusin ang misyon na ito ng mag-isa. Gagawin ko ito sa iyo. Kabanata 2353. Si Kazuo ay hindi isang normal na tao at ang kanyang mga kasanayan sa pag-ninja ay nakakatakot pa rin. Isa pa, kagagaling lang ni Skydog. Kung lumaban sila ng 1-to-1, napakababa ng posibilidad na manalo ang Skydog. Ngunit kung makikipagtulungan siya kay Reyesok, mas malaki ang posibilidad na manalo siya. Parehong may dahilan sina Skydog at Reyesok para patayin si Kazuo. Ang kanilang pagtutulungan ay kumakatawan pa sa pagtutulungan ni Iga at Koka. Ito ay nakatadhana. Noong nagpunta si Kazuo kay Koka noon, ginamit niya ang pangalan ng pakikipagtulungan kay Koka upang magkaisa ang magkabilang panig. Pagkatapos ng sunod-sunod na kakilakilabot na mga insidente, ito ay hindi inaasahang natupad ng totoo. Kay Dog at Reyesok, Iga at Koka. Ang mga bihirang henyo mula sa dalawang pangunahing sekta ay sa wakas ay nagtulungan upang harapin ang kanilang karaniwang kaaway.
Tumalikod si Skydog, sinulyapan si Reesok, at malamig na sinabi, pwede tayong magtulungan. Hindi ka lang nakaharang. Napaka-overbearing niya talaga. Sabay silang lumabas ng ospital. Tumulong sila sa direksyon ng Seaside Villa para patayin si Kazuo. Ganoon ba kadaling patayin ang lalaki? Ang lahat ay hindi alam. Makalipas ang isang oras, umupo si Kazuo sa sofa habang paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang katana gamit ang isang pirasong tela. Maya-maya, lumapit ang isang subordinate at nagsabi, Mr. Yamamoto, may nangyari. Ipinadala ni Thomas ang kanyang mga tao upang maghatid muli ng isang brocade box. Ano? Nagpadala na naman siya ng brocade box. Nangangahulugan ito na maging ang Skydog ay nabigo din. Ano ito? Kinuha ni Kazuo ang kanyang katana at naglakad palabas. Hindi siya nagalit na patay na si Skydog, pero nagalit siya na namatay si Skydog nang hindi na kumpleto ang kanyang misyon. Namatay lahat ng 5 niyang subordinate. Sino ba si Thomas? Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kakayahan? Maging si Kazuo ay hindi rin nagawang patayin ang 5 nasasakupan. Paglabas niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng mahabang damit. Ibinaba niya ang ulo niya habang may hawak na brocade box. Galit na lumapit si Kazuo at inabot ang brocade box. Ang ikinagulat niya ay wala sa brocade box. Isa itong walang laman na kahon. Ano ang ibig sabihin nito? Niloloko ba siya ni Thomas? Taway ni Kazuo, what the hell? Niloloko mo ba ako? Noon lang nagangat ng ulo ang lalaki at sinabing, hindi kita niloloko. Papatayin kita. Ang brocade box na ito ay hindi inihanda para sa Skydog, ngunit para sa iyo, Kazuo Yamamoto. Nagulat si Kazuo. Bakit parang pamilyar ang tono at balbal ng lalaki? Nang tingnang mabuti ni Kazuo ang lalaki ay napagtanto niyang ang kaaway niya, si Reesok, ang nakatayo sa harap niya sa oras na ito, hindi ibang tao. Ikaw ay, ako ito. Itinaas ni Reesok ang kanyang mahabang robe, ipinakita ang kanyang katana, at agad itong inilabas. Si Kazuo ay hindi isang normal na tao. Agad siyang sumagot at nag-away silang dalawa. Nakalamang ang binata. Hindi banggitin na ang kasanayan sa kutsilyo ni Reesok ay ang pinakamataas sa mundo ng ninja ng East Ocean. Bukod dito, nakonsensya si Kazuo, kaya natalo siya pagkatapos nilang lumaban gamit ang ilang paraan. Naputol ang braso niya, at sobrang sakit. Alam niyang hindi siya kalaban ni Reesok, at hindi siya magkakaroon ng bentahe kung ipagpapatuloy niya ang laban. Kahit na manalo siya gamit ang ilang pamamaraan, kakailanganin din niyang magbayad ng malaking halaga. Pagkatapos niyang mag-isip sandali, ang pinakamagandang resulta ay tungkol sa 2 salita. Tumakas. Sa makatuwid, ang pinuno ng tribo ay natakot sa pag-atake ng isang batang junior. Pagkalayo niya ay agad siyang tumakbo palayo ng walang balak makipag-away. Napangisi si Reesok. Hindi siya nagmamadaling sundan si Kazuo dahil alam niyang hindi makakatakas si Kazuo. Mayroong mas nakakatakot na pag-iral sa harap na naghintay para mahulog si Kazuo sa bitag. Kabanata 2354. Hindi hinulaan ni Kazuo ang sarili niyang sitwasyon. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo habang lumilingon paminsan-minsan. Pagkatapos, napagtanto niyang hindi siya sinundan ni Reesok. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, huminto siya sa paglalakad, ay nalalayan ang sarili sa puno sa gilid ng kalsada, at huminga ng malalim. Nakakapagod ito. Ano ba? Anong nangyayari ngayon? Bakit biglang sumulpat si Reesok na bastos? Nakatrabaho din ba niya si Thomas? Itong bastos na bumubuntot sa akin all the way from the East Ocean to Celandine City. He's really enthusiastic. Habang patuloy na nagmumura si Kazuo, bigla siyang nakarinig ng malamyos na tunog ng plota. Ano? Agad namang itinaas ni Kazuo ang kanyang katana. Masyado siyang pamilyar sa tunog ng plota. Hindi ito ang tunog ng plote na tinutugtog ng mga normal na tao, ngunit ito ang tunog ng plauta na nilalaro ng Skydog. Ang tunog ng plote ay ang tunog upang patayin. Skydog? Ikaw ba yan? Actually, hindi naman kailangan ang tanong niya. Maliban sa Skydog, sino pa kaya ito? Naunawaan na ngayon ni Kazuo kung bakit hindi siya sinundan ni Reesok. Hindi siya sinundan ni Reesok, ngunit alam ni Reesok na may naglagay ng bitag dito. Habang si Kazuo ay nalubog sa kanyang mga iniisip, ang tunog ng plote ay naging mas malakas. Ang mga tunog ay patuloy na dumarating, at ito ay puno ng layunin ng pagpatay. Alam ni Kazuo na ito ang S-level ninja skill ni Iga, at hindi niya ito malalampasan batay sa kanyang kakayahan.
Higit sa lahat, sinusundan pa rin siya ni Reesok. Ano ang dapat niyang gawin? Napaka-bold gesture niya. Diretso niyang sinaksak ang katana sa lupa bago siya lumuhad at ibinaba ang ulo. Pagkatapos ng lahat, si Kazuo ay nagkaroon ng isang mahusay na kabaitan para sa Skydog. Itinuro ni Kazuo kay Skydog ang mga kasanayan sa ninja at pinalaki niya si Skydog. Para siyang ama ng Skydog. Ngayon, nakaluhod siya at humihingi ng tawad. Ito ay mahirap isipin. Sa katunayan, nawala ang kalahati ng layunin ng pagpatay. Tumigil ang tunog ng flute at hinawakan ni Skydog ang flute habang nakatayo sa harap ni Kazuo. Masasabi nitong nasa dilema si Skydog. Bagamat nasuklian niya ang lahat ng kabutihan, kung tutuusin, malaki ang naitulong ni Kazuo sa kanya. Magagawa ba niyang patayin si Kazuo nang walang pag-aalinlangan? Ngunit kung hindi niya papatayin si Kazuo, paano niya may paghihiganti ang babaeng namatay ng malungkot? Nagdadalawang isip siya. Sa oras na ito, natagpuan ni Kazuo ang kahinaan ni Skydog. Agad siyang sumugod, itinaas ang kanyang katana, isang laslas na Skydog. Direktang pinutol ng katana ang Skydog sa kalahati. Tumawa si Kazuo. Tumawa siya ng malakas. Bastos. Kahit gaano pa kagaling ang ninja skills mo, what could you do? Pinatay mo pa rin ako. Skydog, napakamuwang mo pa rin. Ang lahat ng pakikiramay ng Skydog ay nagpakamatay sa kanya bilang kapalit. Hindi. Bago nakaramdam ng kasiyahan si Kazuo saglit, nakita niyang may nagbago sa Skydog na nasa harapan niya. Hindi nahulog ang katawan ni Skydog na nahati sa kalahati. Sa halip, naging ambon na unti-unting naglaho. Muling narinig ang tunog ng plota. Ito ay lumabas na ang lahat ay pekeng at si Skydog ay hindi naniniwala kay Kazuo sa simula. Pagkatapos nilang magkasundo sa mga taong ito, naunawaan ng mabuti ni Skydog si Kazuo. Alam niya kung anong klaseng tao si Kazuo at kung ano ang gagawin niya. Kaya, hindi inaasahan ni Skydog na hihingi ng tawad at pagsisisihan si Kazuo. Ang pagluhod ay isang paghahanda lamang para sa pagpatay. Gumawa siya ng tumpak na paghatol kay Kazuo. Sa pagkakataong ito, walang puwang si Kazuo para sa pagmamaniobra. Kinakabahan siyang tumingin sa paligid dahil hindi niya alam kung saan siya sasalakayin ni Skydog. Kahit lumuhad para humingi ng awa ay wala nang silbi ngayon. Hinawakan niya ang kanyang katana habang nanginginig ang kanyang katawan. Kabanata 2355. Bukod dito, ang higit na nagpawalang bisa sa kanya ay dumating din si Reesok sa site sa oras na ito at ang kanyang paraan ng pagtakas ay naharang. Kazuo Yamamoto, ito na ang katapusan mo. May kasabihan, bigyan mo ng sapat na lubad ang isang magnanakaw at magbibigti siya. Napakaraming inosenteng tao ang sinaktan mo. Ngayon, ayaw mo bang umalis dito ng buhay? Inilagay ni Reesok ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang kutsilyo, yumuko ang kanyang katawan, at nag-pose para umatake. Kailangang harapin ni Kazuo si Reesok habang kailangan din niyang bantayan ang pag-atake ni Skydog. Hindi malayong sabihin na hindi siya maaaring manatiling buhay. Bago niya naisip kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito, dalawang figure ang biglang pumunta sa kanya. Ang isa ay pumunta sa harap, habang ang isa ay pumunta sa likod. Sabay na umatake sina Reesok at Skydog. Ito ay ang mabilis na diskarte sa pagguhit at flute killing art. Dalawang kutsilyo ang sabay na tumusok sa katawan ni Kazuo. Tinusok siya ng isa sa tiyan habang ang isa naman ay tinusok sa likod. Kawakas ay nakaganti si Reesok at Skydog, ang mga binata na dating sinasaktan ni Kazuo. Kawakas, patay na si Kazuo. Ang masamang tao sa wakas ay nagkaroon ng pagtatapos na nararapat sa kanya. Itinabi ni Reesok ang kanyang kutsilyo, tumingin kay Skydog, at nagtanong, gusto mo bang bumalik sa East Ocean kasama ako? Tumalikod si Skydog nang walang sinasabi. Nag-wave lang siya ng kamay para magpaalam. Sanay na siyang mag-isa, kaya hindi siya papanig sa sinuman. Gayunpaman, ang kanyang kilos ng kumakaway na palm ay nagpakita ng kanyang pagkilala kay Reesok. Sa wakas ay natatag ang pagkakaibigan ni Koka at Iga. Sa Food and Medicine Hall, nagluto si Thomas ng isang buong mesa ng pagkain upang sadyang magpaalam kay Reesok at sa kanyang anak na babae. Iginiit ni Reesok ang kanyang paghihiganti, kaya hindi na niya kailangan na ipagpatuloy ang pagpunta doon. Iniligtas ni Thomas si Reesok, at tinulungan din ni Reesok si Thomas na makaligtas sa mga Iga Ninja na iyon. Masasabing pareho silang nagtulungan. Sa ganitong paraan, wala ni isa sa kanila ang may utang sa isa't isa.
Itinaas ni Reyesok ang kanyang wine glass at nag-toast kay Thomas. After today, hindi natin alam kung kailan tayo magkikita ulit. Bagamat ilang araw lang silang magkabati, kitang-kitang gusto ni Thomas si Reyesok. Pumalaklak si Reyesok at sinabing magkakaroon ng pagkakataon. Pagkatapos kong bumalik sa East Ocean, isasaayos ko ulit si Coca. Maaari kang pumunta para hanapin ako sa East Ocean at sasalubungin ko rin ang iyong pagdating anumang oras. Sa oras na iyon, hayaan mo akong magluto para sa iyo, sa totoo lang, ang galing ko sa pagluluto. Nagkatitigan silang dalawa at tumawa bago sila nag-toast at uminom. Ang pagkain na ito ay tumagal ng halos 2 oras at pareho silang nag-aatubili. Sa huli, tumayo pa rin si Reyesok at umalis. Patuloy siyang pinaalis ni Thomas at nag-aatubili siyang bumalik nang makita niyang lumipad na ang eroplano. Sa pagbabalik, sinabi ng Pisces, inimbitahan si Kazuo ng Dragon Head. Ngayon ay patay na si Kazuo. Ipapatupad ng Dragon Head ang susunod na plano, tama ba? Sabi ni Thomas, sinimulan na nila ang plano. Precisely, Dragon Scale already started her plan. Huwag ka munang bumalik. Teresa River City. Sige. Bagamat hindi naintindihan ng Pisces kung bakit gustong pumunta ni Thomas sa River City, tiyak na may something dito dahil sinabi na niya ito. Sa totoo lang, nakuha na ni Thomas ang pinakabagong impormasyon mula kay Declan. Dahil sa kanyang patuloy na pagkabigo, ang Dragon Scale ay lubos na hindi nasisiyahan, kaya nagpatupad siya ng isang plano nang hindi ipinapalam sa Dragon Head. Sa pagkakataong ito, pumunta si Thomas sa River City dahil gusto niyang maghanda ng maaga. Kung gusto niyang tanggalin si Dragon Head, kailangan niyang ayusin muna si Dragon Scale, ang katulong. Punta tayo sa River City. Kabanata 2356. Ang River City ay isang espesyal na pag-iral. Ito ay pag-aari ng Celandine City, ngunit hindi ito direktang konektado sa Celandine City. Sa halip, sila ay pinaghiwalay ng isang mahabang ilog at sila ay konektado sa pamamagitan ng isang lagusan sa gitna. Ang mga taong naninirahan doon ay mayayaman. Sa lugar na ito, ang pinakakaakit-akit ay ang Holy Flower Garden sa River City. Maraming bulaklak sa River City. Taon-taon, isang Blossom Festival ang gaganapin at maraming magagandang bulaklak ang makikita doon. Natural, ang layunin ng pagbisita ni Thomas ngayon ay hindi makita ang mga bulaklak, ngunit para sa isang espesyal na bulaklak na tinatawag na Lovely Peony. Ilang araw na lang ay Children's Day na. Ang Thomas Food and Medicine Hall ay magsasagawa ng isang libreng kaganapan sa pagtikim upang maakit ang mga customer. Kung natutuwa ang mga bata sa pagkain, matutuwa rin ang kanilang mga magulang. Kailangan din ng maraming pagkain ang Lovely Peony. Ang ganitong uri ng bulaklak ay maaaring gamitin bilang dekorasyon dahil ito ay napakaganda at maaari din itong kainin pagkatapos maproseso dahil ito ay nagbibigay ng magandang texture. Ngunit ang imbakan ng Lovely Peony ay kailangang mabili ng maaga. Ito ay sa una ay isang normal na kaganapan lamang na ginanap ng Food and Medicine Hall at hindi ito masyadong nauugnay kay Thomas. Ngunit alam ito ng Dragon Scale at gumawa siya ng isang plano na laban kay Thomas. Batay sa nakuhang impormasyon mula kay Declan, hindi nakayanan ng Dragon Scale ang Dragon Head na kinaladkad ang kanyang mga paa. Matapos niyang malaman ang tungkol sa libreng pagtikim ng kaganapan sa araw ng mga bata, binalak niyang harapin si Thomas. Napakasimple rin ang paraan na ginamit niya na palitan si Lovely Peony ng kamukang Cloud Peony para ihanda ang pagkain. Ang kakaiba ay ang Cloud Peony ay lason. Bagaman ang dalawang peonies ay magkamukha, ang isa ay lason habang ang isa ay hindi. Hindi sila maihalo. Kapag ang plano ay matagumpay na naisakatuparan ng Dragon Scale. Kahit papaano ay masisira ang reputasyon ni Thomas at sa isang seryosong sitwasyon, maraming inosenteng bata at magulang ang masasaktan. Dahil dito, nais ni Thomas na pumunta muna sa River City bago siya kumilos ng Dragon Scale. Nais niyang ayusin ang pinagmulan ng Lovely Peony upang maiwasang mapalitan ng Dragon Scale. Matapos nilang madaanan ang mahabang lagusan at tumawid sa ilog, sa wakas ay nakarating sila sa Holy Flower Garden sa River City. Habang pinamumunuan ng garden assistant, dumating sina Thomas at Pisces sa isang malaking lupain ng Lovely Peony. Nang tumingin sila sa ibabaw, ito ay ganap na pula at ito ay mukhang kamangha-manghang. Hinawakan ng may-ari ng hardin na si Aldrich Lam si Thomas. He smiled faintly and said, "Mr. Mayo, if you want to buy my Lovely Peony, you can just send your people here.
Bakit ka pumunta dito ng personal? Sabi ni Thomas, I don't feel is for handing some things to other people. I'd better come and handle it in person. Tumingin siya sa lovely pianist at sinabing, ang ganda ng lovely pianist na ito. Tumawa si Aldrich. Of course. Sa totoo lang, sa River City, hindi, sa Celandine City, wala kang makikitang ibang garden na may ganoong kalaking lupain ng lovely pianist. Ito lang ang lugar sa Celandine City. This time you're holding a free. Pagtikim ng kaganapan. Ito ay pinakaangkop na bilhin mo ang aming lovely peony bilang mga sangkap. Oo. Nagtanong muli si Thomas, narinig ko na may isa pang peony na kamukhang kamukha ni lovely peony at tinatawag itong cloud peony. Tumango si Aldrich. Yeah, the two species look very similar. Kung hindi mo pagmamasdan ng mabuti, hindi mo sila maiiba. Pero ang cloud peony ay lason at hindi nakakain. Makatingin ka lang. Pwede mo ba akong ihatid para tingnan? Tanong ni Thomas. Of course. This way please. Dinala ni Aldrich si Thomas para puntahan ang cloud peony. Nang makita ito ni Thomas, napagtanto niya na ito ay totoo. Ang cloud peony ay mukhang hindi kapani-paniwalang katulad ni lovely peony. Kahit na magkatabi ang dalawang uri ng bulaklak para sa pagmamasid, napakahirap ding pag-iba-ibahin ang mga ito. Kapag ang isang tao ay kumain ng maling bulaklak, siya ay lason. Huminga ng mahabang buntong hininga si Thomas at lihim na naisip, isa kabutihang palad, naparito ako upang pagmasdan ito. Kung wala akong alam tungkol dito, malamang na na-frame ako ng dragon scale. Pagkatapos, nagsalita si Thomas tungkol sa tunay na layunin ng kanyang pagdalaw. Gusto ko lahat ng bulaklak mo. Tuwang-tuwa si Aldrich. Ito ay magbibigay sa kanya ng malaking kita. Kabanata 2357. Gusto mo lahat ng lovely pianist. Hindi lamang ang lovely pianist kundi pati na rin ang cloud pianist. Ha! Tuwang-tuwa si Aldrich. Karaniwang kailangan niya ng ilang buwan para magbenta ng ganitong halaga ng mga bulaklak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabili lahat ni Thomas sa loob lang ng kalahating oras ngayon. Hindi pa tapos magsalita si Thomas. Thomas continued saying, hindi lang mga bulaklak mo ang gusto ko, pero gusto ko din iyong garden. Gusto ko lahat ng pagmamayari. Ano? Nasa awkward na posisyon si Aldrich. Wala siyang planong maging, walang trabaho. Mukha siyang problemado. Mr. Mayo, bakit mo ito ginagawa? Kung sa tingin mo ay maganda ang aking mga bulaklak, maaari kang pumunta dito at bilhin ito taon-taon. Kailangan bang bilhin ang aking hardin? Hindi ipinaliwanag ni Thomas ang dahilan at itinaas lang niya ang isang daliri. 10 milyong dolyar. Ibebenta mo ba ito? Iyon ay isang medyo mapang-akit na numero. Ang malaking hardin na ito ay nagkakahalaga lamang ng halos $7 million. Kapag may gustong gumastos ng $10 million para bilhin ito, kumita na si Aldrich. Gayunpaman, siya ay nag-aatubili pa rin. Itinaas ni Thomas ang isa pang daliri. 20 milyong dolyar. Mr. Mayo, iniistorbo mo ako. $30 million. Deal. Agad na nawala ang masakit na ekspresyon ni Aldrich. Seryoso, hindi pa ba niya dapat ibenta ito ng $30 million? Paano kung nagsisi si Thomas? Ito ay ganap na isang premium na presyo. Thomas continued saying, okay, from now onward this garden belongs to me. Pero wala akong alam sa gardening, kaya kailangan ko pa rin na ikaw ang mag-manage nito para sa akin. Babayaran kita ng management fee ayon sa pinakamataas na presyo sa pamilihan. Salamat, tuwang-tuwa si Aldrich. Nakuha niya ang pera, hindi siya nawalan ng trabaho, at hindi niya kailangang pasanin ang panganib. Saan pa kaya siya makakakuha ng ganoon kagandang deal? Hindi nagtagal, pinangasiwaan ni na Thomas at Aldrich ang lahat ng mga pamamaraan. Mula sa sandaling ito, ang hardin na ito ay pagmamayari ni Thomas. Ngunit hindi ito inihayag ni Thomas. Para sa mga tagalabas, kilala pa rin si Aldrich bilang may-ari ng hardin na ito. Handa na ang lahat at ang susunod na hakbang ay naghihintay para sa dragon scale na tumalon sa bitag. Sa sandaling umalis si Thomas, dinala ng dragon scale ang kanyang mga tao doon. Nang makita niyang hindi binili ng iba ang lovely peony, agad siyang nakahinga ng maluwag. Natatakot siya na si Thomas ang mauunang bibili. Sa ganoong paraan, hindi niya magagawang saktan si Thomas. Hindi rin siya nag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap.
Pinili lang niya ang lahat ng Lovely Peonies at Cloud Peonies sa mataas na presyo. Pinente na lang siya ni Aldrich ng walang pag-aalinlangan. Bago umalis si Thomas, sinadya niyang hilingin kay Aldrich na direktang magbenta anuman ang presyo hanggat dumating ang Dragon Scale upang bumili. Hindi na si Aldrich ang may-ari. Natural, nakinig lang siya kay Thomas. Gayunpaman, sa proseso ng pagbebenta, naglaro si Aldrich ng isang trick gaya ng hinulaan ni Thomas. Tinadya niyang palitan ang dalawang uri ng bulaklak. Ang Lovely Peony ay binansagan bilang Cloud Peony, at ang Cloud Peony ay naklaim bilang Lovely Peony. Ang dalawang uri ng bulaklak ay naibenta sa Dragon Scale gamit ang isang ganap na baligtad na paraan. Masayang ipinadala ng Dragon Scale ang Cloud Peonies bilang Lovely Peonies, na iniwan ang totoong Lovely Peonies. Seryosong sabi pa niya kay Aldrich. Kung ipinadala ni Thomas ang kanyang mga tao upang bilhin ito, kinailangan ni Aldrich na ibenta ang natitirang Cloud Peonies kay Thomas. Gusto niyang iset up si Thomas, ngunit hindi niya alam na siya ang itinatakda ngayon. Kabanata 2358. Sa isang kisap mata, 2 araw ang lumipas, at dumating ang araw ng mga bata. Inilabas na ng Food and Medicine Hall ang kanilang advertisement. Kung sino man ang nagdala ng kanilang mga anak para sa isang pagkain, ang mga bata ay magkakaroon ng libreng pagkain, habang ang mga magulang ay sisingilan ng kalahati ng presyo. Ang Food and Medicine Hall sa una ay nasa magandang negosyo. Sa napakagandang offer, napakaraming customer ang dumating para kumain. Higit pa rito, lumikha pa ng bagong serye ng pagkain ang Food and Medicine Hall. Peony Series. Hinawakan ng chef ang mikropono at sinabi sa lahat ng mga customer na dumating para sa isang pagkain, ngayon, ang Food and Medicine Hall ay naglulunsad ng Peony Series of Food. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito. Nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat para sa bagong serye ng Food and Medicine Hall. Natural, kapag ang ilan ay sumusuporta dito, ang iba ay naglalaro. Isang bagong restaurant ang binuksan sa tapat mismo ng Food and Medicine Hall, at naglunsad din sila ng bagong serye ng pagkain. Nagkataon na peony din ang pagkain nila. More coincidentally, ang kanilang peony ay Lovely Peony din. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na ang restaurant ay isang sangay na binuksan ng Food and Medicine Hall. Sa totoo lang, sinadya itong binili ng Dragon Scale para makipagkompetensya at makitungo sa Food and Medicine Hall. Ngayon, gusto niyang makipagkompetensya sa kanila. Nakakahiya para sa kanya, ang Food and Medicine Hall ay masikip, habang ang restaurant ay medyo malungkot. Ang mga taong hindi makakuha ng upuan at naiinip na naghihintay sa Food and Medicine Hall ang pipiliin na kumain sa restaurant bilang pangalawang opsyon. Ang sitwasyon sa magkabilang panig ay ganap na naiiba. Siyempre, ang Food and Medicine Hall ay matagal nang nasa Celandine City, kaya nagkaroon sila ng isang itinatag na pundasyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalaban sa kanila. Parang isang fairy tale ang isang bagong restaurant na sinusubukang tanggalin ang Food and Medicine Hall. Umupo si Dragon Scale sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag. Napatingin siya sa kanyang nasirang restaurant bago niya sinulyapan ang kasiglahan ng restaurant sa kanyang tapat. Hindi siya mukhang balisa. Ang isang normal na may-ari ay magiging sobrang nagtrabaho kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon, ngunit ang Dragon Scale ay medyo kalmado. Umisi pa siya. Sa kanyang palagay, mas marami ang mga taong kumakain sa Food and Medicine Hall, mas malaki ang problemang makakaharap nila mamaya. May lihim na ginawa ang Dragon Scale. Pinalitan niya ang Lovely Peonies sa Food and Medicine Hall ng nakakalaso na Cloudy Peonies. Kaya, kung mas maraming kumain ang mga tao, mas maraming mga tao ang malalason sa bandang huli. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang sabihin, at si Thomas ay mapapahamak. Habang iniisip niya iyon ay napangiti siya. Nang makita niyang malapit na ang oras, tumayo siya at naglakad pababa ng hagdan. Hinawakan niya ang isang loudspeaker, lumapit sa pintuan, at sumigaw sa direksyon ng Food and Medicine Hall, lahat, mangyaring makinig sa akin. Ang ingay niya talaga. Lumingon ang lahat at tumingin sa kanya. She jumped on a table, chuckled, and said, "Everyone, please don't eat the food of Food and Medicine Hall anymore. Balita ko hindi malinis ang pagkain nila. Kung kakain ka dito, baka malason ka." Hindi maaaring sabihin ng isang tao ang ganoong bagay. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, ang mga customer ay pinakatakot na magkaroon ng food poisoning, at ang restaurant ay mas natakot dito. Kung ang isang tao ay nalason, ang isang grupo ng mga customer ay malalason din.
Pagkatapos, lahat ay hindi na kumakain doon. Kabanata 2359. Ang mga salita ng Dragon Scale ay umuulan sa parada ng mga customer. Nagulat silang lahat. Sa sandaling iyon, lumabas si Thomas. May hawak din siyang microphone at sinabi sa mga tao doon, "Everyone, please rest assured. Siguradong healthy ang pagkain sa Food and Medicine Hall, kaya walang mangyayari sa inyo pagkatapos ninyong ubusin. Please don't let a scheme ang individual trigger. Ikaw. Isang mapanlinlang na individual. Trigger." Dragon Scale scoffed and said, "Thomas Mayo, ang galing mo talagang magmayabang. Bakit? Aside from you, lahat ng tao sa mundo ay masama, ha? Hindi malinis ang pagkain mo, pero hindi mo ako hinayaang magsalita tungkol sa ito." Pumalaklak si Thomas at mariing sumagot, "Bago mo akusahan ang aking pagkain na hindi malinis, mangyaring ipakita sa amin ang iyong ebidensya. Sa tingin mo ba ay maaari kang gumawa ng mga chismis na may mga salita?" Agad na sinabi ng Dragon Scale, "Ebidensya. Wow! Naghiwa-hiwalay kayo at bumili ng poisonous Cloudy Peony bilang kapalit ni Lovely Peony. Tapos, ginawa niyo itong pagkain at ibinahagi sa mga customer. Hindi niyo sineseryoso ang buhay ng mga customer. Maaari bang ituring na isang tao ang isang tulad mo? Maulap na Peony. Natigilan ng mga tao sa Food and Medicine Hall. Alam nila na ang Cloudy Peony at Lovely Peony ay may magkatulad na hitsura, ngunit ang Cloudy Peony ay nakakalason. Kung kinain nila ito, masusuka sila at matatae o mamamatay lang. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ng lahat ang mga pahayag ng Dragon Scale, ibinaba nila ang kanilang mga kutsara at iniluwa ang lahat ng pagkain sa kanilang mga bibig. Hindi na sila naglakas loob na kumain. Totoo man o peke, mas mabuting mag-ingat sila. Gaano man sila nagtiwala kay Thomas, hindi sila nang ahas na paglaruan ang sarili nilang buhay. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, nanatiling kalmado at malayo si Thomas. Inangat niya ang ulo niya at sinabing, "Dragon Scale, are you trying to frame Food and Medicine Hall? It's okay. You're claiming that my restaurant is not clean and the food here is poisonous, right? Okay, let the Department of Health lumapit at mag-imbestiga. Gusto kong makita kung malinis ang ating pagkain o hindi." Gayunpaman, nanunuya si Dragon Scale. She waved her hand in dismissal and said, "We don't have to wait for the Department of Health to come. Marami na ang nakakain ng pagkain mo. After such a long time and cravings, I believe the effects of the poison will take place. So wala pang 10 segundo, hayaan akong magbilang ng mga segundo ngayon. 10, 9, 8, 7, 2, 1, oras na." Nagbilang ang Dragon Scale mula 10 hanggang 1 at kumpiyansa siyang tumingin sa mga customer sa Food and Medicine Hall. Sigurado siyang mamamatay ang mga taong ito sa lason. Gayunpaman, isang awkward na eksena ang bumungad. Ang lahat sa Food and Medicine Hall ay hindi kapani-paniwalang malusog. Bukod sa medyo nababalisa dahil sa kanilang takot, walang nangyaring masama sa kanila. Kakaiba iyon. Sumimangot si Dragon Scale. Hindi niya ito naintindihan. Sa teorya, dapat magkaroon ng reaksyon ilang oras pagkatapos nilang kainin ang Cloudy Peonies. Kahit kaunti ang nakonsumo, imposibleng walang mangyari. Ano ang nangyayari? Bago nawala ang Dragon Scale sa kanyang pagkatulala, may nangyaring mas nakakatakot at mas awkward. Nakarinig ang lahat ng mga tunog ng hiyawan, at tumingin sila sa direksyon ng pinanggalingan. Noon lang nila namalaya na maraming tao sa restaurant sa kabilang kalye ang nagtatakip ng tiyan at nakahandusay sa lupa. Ang ilang mga taong may banayad na sintomas ay gumulong-gulong lamang sa sahig, ang ilan na may malubhang sintomas ay bumubula sa bibig, habang ang mga nasa pinakamalubhang kondisyon ay nakapikit. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa. Iginiit ng Dragon Scale na ang pagkain sa restaurant ni Thomas ay nakakalason, ngunit ang mismong problemang iyon ang nangyari sa pagkain sa sarili niyang restaurant. Hindi malinis ang pagkain sa restaurant niya. Sa isang iglap, pumunta ang lahat at pinalibutan siya habang humihingi ng paliwanag sa kanya. Nagpanik ang Dragon Scale. Noong una ay gusto niyang makipag-usap kay Thomas. Sa hindi inaasahan, hindi niya ibinaba si Thomas ngunit nauwi sa pagkaka-frame niya. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Tinamantala pa ni Thomas ang pagkakataon na kutsain siya. Ang katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Dragon Scale, kahit gaano ka kahusay magsalita, hindi mo mababago ang katotohanan.
Kabanata 2360. Ito ay ang katotohanan. Paulit-ulit na sinasabi ng Dragon Scale na may mali sa pagkain sa Food and Medicine Hall, ngunit ano ang nangyari? Walang nangyari sa Food and Medicine Hall, ngunit sa halip ay may nangyaring mali sa pagkain sa kanyang restaurant. Paano niya ito maipapaliwanag? Inilihis ba niya ang atensyon nila sa sarili niya? Isang tao ang naging hindi kapani-pani walang nagtrabaho. Sa sandaling humakbang siya, hinawakan niya ang palso ni Dragon Scale at sinumpa siya, ikaw na tusong negosyante. Ipapadala kita sa istasyon ng pulis. Sino ang Dragon Scale? Hahayaan ba niyang ipadala siya nito sa police station ng ganoon-ganoon lang? Masama na ang loob niya, at galit na galit siya sa mga lalaki. Nang hawakan ng lalaki ang kanyang palso ay agad siyang napuno ng galit. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Sinusubukan mo bang tumakas? Makinig ka dito, hindi ka makakatakas. Sumama ka sa akin, ngayon na. Malamig na sabi ng lalaki. Nagsalita siya habang tinatangka niyang kalagkarin ang Dragon Scale palayo. Ipinagpalagay ng lalaki na dahil babae ang Dragon Scale, hindi siya dapat magkaroon ng maraming lakas. Kaya naman, kaya lang niyang kunin siya. Pero nagkamali siya. Ang Dragon Scale ay pinili ni Locke dahil taglay niya ang napakalaking lakas. Hindi siya nagawang kalagkarin ng lalaki. Nakapagtataka, pinahit ni Dragon Scale ang kanyang kamay, at sabay hila, tinaladkad ang lalaki pabalik. Pagkatapos, habang nakatingin ang lahat, itinaas niya ang kanyang kamay at pinutol ang tenga ng lalaki gamit ang isang maliit na talam sa kanyang kamay. Ang kanyang bilis at tumpak na pamamaraan ay isang pambihirang tanawin. Arg! Tinakpin ng lalaki ang bahaging tinaga ng kanyang tenga. Napahigi siya sa sahig at nagpagulong-gulong sa sakit. Nang makita ng iba ang nangyari, nagulat sila. Paano siya naging mapang-api? May mali sa kanyang pagkain, ngunit hindi man lang siya humihingi ng tawad. Pinutol pa niya ang tenga ng lalaki. Hindi marami ang naging mapagmataas gaya niya. Napaka-unreasonable mo. Kaway ng isang matandang babae habang naglalakad. Gayunpaman, hindi nilayo ng Dragon Scale na magpakita ng anumang awa. Iniwas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang kutsilyo ay lumipad palabas, agad na naputol ang dila ng ginang. Sa pagkakataong ito, nagpanik ang lahat sa site. Lahat sila ay umatras at lumayo sa Dragon Scale. Inilabas din nila ang kanilang mga telepono at tumawag ng pulis. Ang babaeng ito ay nakakatakot na parang demonyo. Ang isang regular na tao ay hindi basta-basta makalapit sa kanya. Tanging si Thomas lamang ang walang takot na nakatayo sa kanyang harapan. Ang Dragon Scale ay hindi natakot sa iba na tumawag ng pulis at hindi rin siya nakonsensya sa kanyang ginawa. Naguguluhan lang siya. Paano naging ganoon ang mga bagay? Sumimangot ang Dragon Scale at nagtanong, I made arrangement to substitute all your lovely pianist. Bakit may problema sa ingredients ko imbes na sa iyo? Hindi niya ito maisip. Dahil ang mga bagay ay umunlad sa ganoong punto, walang layunin na itago ang anuman. Tinabi lang ni Thomas sa kanya ang totoo. Dahil sa simula pa lang mali na ang lahat. Ang akala mo ay cloudy pianist at lovely pianist ay ganap na kabaligtaran. I made arrangements to substitute yours beforehand. Matapos marinig ng Dragon Scale ang sinabi ni Thomas, hindi niya alam kung paano tutugon. Nagkamali pala siya sa umpisa pa lang. Balak sana niyang iset up si Thomas, ngunit nauna siya ng isang hakbang, sa halip ay binabalangkas siya. Nang maisip niya iyon, galit na galit siya. Para siyang clown na pinagtatawanan ni Thomas. Bukod doon, hindi pa rin niya maalis sa isip niya iyon. Paano siya itinayo ni Thomas? Malinaw na sinuhulan ng Dragon Scale si Aldrich. Nagtataka ka ba kung bakit ako pa rin ang tinulungan ni Aldrich, ang may-ari ng Holy Flower Garden at hindi ikaw kahit na binigyan mo siya ng napakaraming pera? Nakangiting tanong ni Thomas. Tumango ang Dragon Scale at sinabing, oo, hindi ko maintindihan kung paano ito mangyayari.